It's harvest time. Andito tayo sa bukid mga kapamilya at ito nga walang pumapansin dito sa bunga ng mga balimbing na to at tayo kukuha at marami-rami ng mga hinog dito. Alam nyo ba mga kapamilya, masarap itong ilagay sa sinigang na isda o kahit sa baboy o kaya yung nilagyan ng sampalok na manok. Instead na sampalok, kung wala tayo, pwede po itong gamitin kasi maasim-asim din itong bunga ng balimbing na to. Kaya ito, kukuha muna tayo at syempre masarap ito pagka mga hinog na at napakaraing hinog sa taas. Kaya ayan, no, kukuha lang tayo. Marami dito sa mga bandang ibaba, medyo green sila kasi yung mga naunang kinukuha dito sa ibaba yung mga hinog na at naglalaglagan. Kaya yung mga hinog dun sa taas hindi na natin maabot, dito na lang tayo sa baba kukuha at yung iba kasi gagamitin natin pang asim dun sa ating ilulutong sinigang. Kaya ayan yung ating gagamitin at tingnan nyo, nakakatuwa mag-harvest dito sa mga puno na to at napakaraing bunga. At yan dun sa mga taas, napakaraing nating maabot dito sa baba, pero yung iba kasi nasa taas yung mga hinog. Kaya ayan, kuha muna tayo ng ating gagamitin at nakakatuwa mag-harvest dito. Ang dai-dai niyang bunga. Ayun, oh. Kung nakikita nyo yung mga madidilaw na yan, puro mga hinog na yan dun sa taas. Kaya lang syempre mataas at hindi natin maabot at habang hinihila natin nagkakandalaglagan na yung mga hinog dun sa taas. Kaya nakakatuwang mag-harvest mga kapamilya at tingnan nyo naman, napakarain niyang bunga sa taas at aliw na aliw tayong mamitas dyan at halos ayaw na nga nating tumigil mag-harvest dyan sa mga bunga. Kaya lang masasayang din pagka hindi natin, pag kinuha natin lahat. Kaya yan yung iba, tingnan yung mga hinog na naglalaglagan na nga lang dun sa ibaba at napakarain ng nalaglag. Ayan. Kaya pagka may nalaglag, hindi mo na rin alam kung alin yung pupulutin mo sa daing nakahulog dyan sa ilalim. Kaya yung mga ibang nalaglag, pinabayaan na lang natin. Ang kinuha natin yung mga inaabot lang natin sa sanga. Kaya marami-rami din yung ating nakuha. Siyempre nag-harvest din tayo ng ating sili at yung sili na yan minsan ginigisa natin o kaya nilalagay sa suka. Yan masarap kasing sausawan pagka may gusto kang maanghang yung sasawsawan mo, maghahalo ka lang. Yan yung ginagawa natin. At yung mga sili na yan napakasipag mamunga at napakarain niyang bunga. Dito lang sa may gilid ng bakod yan kumukuha tayo at libre naman yan at napakarain niyang bunga. Tingnan yung mga hinog na yung iba maraing mga green pa. Kaya nagkakandalaglagan lang yung mga hinog na bunga ng mga sili na to. Kaya namitas din tayo para may panggisa. At yan yung ating mga nakuha. Yan yung ilalagay natin dun sa ating igigisa. At syempre yung iba siguro lalagay natin sa suka para pagka may gustong magsawsaw ng suka meron tayo. Gawa na tayo ng bed mga kapamilya at ito po magtatanim na naman po tayo at yan taniman time na naman mga kapamilya, lalo na pag ganitong tag-ulan. Pakarain natin gustong itanim mga kapamilya dito sa ating garden at siguro ipiprepare muna natin tong ating mga bed para maisip natin kung ano pa yung gusto nating itanim. Kasi syempre pagka ganyan nakaprepare na, alam na natin kung saan natin ilulugar yung ating mga itatanim. At dito nga kailangan ihanda muna natin at itong lupa dito kapamilya, mabuhaghag tong mga lupa dito kaya maganda pagtamnan kasi dating pinagtatapunan ng mga dahon-dahon at mga damo dito sa lugar na to. Kaya yung mga damo at mga dahon natunaw na sila, kaya dito sa lugar na to maganda magtanim. Kaya ayan, at ready na natin yung ating bed. Siguro dito sa mga taniman natin na to medyo luluwangan na natin yung ating gagawin para dito kasi sa lugar na to medyo mataas-taas at maganda magtanim dito para yung tubig hindi sila matenga dito sa ating taniman. Kaya yan yung ating ginagawa mga kapamilya at syempre may mga preparasyon tayong ginagawa para kahit papano maihanda na natin kung ano ilalagay natin dyan. At yung nauna nating ginawang bed, yun naman yung ating kamote, yun na yung unang naitanim natin. At syempre may pangalawa na rin tayong naitanim, yung ating mga sitaw na haba. At syempre dito iniisip ko pa kung ano ilalagay natin dito kapamilya.
kasi napakamahal ngayon ng sibuyas. Hindi ko lang alam kung magiging okay ba yung ating sibuyas, kasi pag naglagay tayo ng sibuyas dito, siguro mga November or December, pwede na natin silang i-harvest pagka nagtanim tayo. Kaya lang ang tanong kung ito bang panahon ng tag-ulan hindi kaya sila mababad. Pero siguro hindi naman, dahil medyo mataas-taas itong ating pagtatamnan dito, kasi yun yung gusto nating itanim dito. At sobrang mahal ng sibuyas na naman ngayon, lalo na yung mga luya, sibuyas, bawang, yan yung pangunahing ginagamit kasi natin sa ating kusina. Kaya yan yung gusto kong itanim dito sa mga bed na to. Siguro magpupunla na tayo ng ating mga sibuyas, kasi 1 month yun bago natin itanim, para kahit papano after ng pagsisidlings natin, magbilang lang tayo ng 1 buwan, pwede na natin silang i-transplant dito sa ating ginagawang bed at mabilis na lang. Kaya inaagahan natin mag-prepare dito para yung ating mga dahon-dahon at mga damo na natatanggal matunaw pa pag nagtanim na tayo, kasi after 1 month pa naman bago maitanim yung ating sibuyas kung sakaling magtatanim tayo. At yan yung ating nagawa mga kapamilya. Siyempre may katulong din tayong magbungkal dito sa ating ginagawang bed. Ayan yung boss natin at tinutulungan niya tayong gumawa ng bed. Kaya ayan, at siguro mga ilang araw yan matatapos na tong bed na ginagawa natin. Yan lang naman ang mahirap kapamilya, yung preparasyon ng ating pagtatanim. Pero once na nakapagtanim na tayo, ay naayos na natin yung ating mga bed at itatanim na natin, maintenance na lang yung pagdadamo sa mga paligid ng ating mga taniman. Kaya ayan yung ating ginagawang preparasyon kapamilya, at medyo maluwang-luwang pa tong gagawin nating bed, at siguro mga ilang araw pa nating gagawin yan.